Daig pa ang mga tambay sa kanto na walang magawang matino sa buhay nila. Kailan pa naging manok yan? Iritang-iritang bulyaw ko sa kanya. Habang iba'y nagkanya-kanyang komento nang mapansin din ang hawak na Reynan. That's not a chicken, that's a duck, peste ka? Sigaw ni Leonardo. But it's big and fat and I think that animal says quack quack, not kokoraok. Pagpuputol naman ni Ivan, sasabihin pa sana ni Reynan. At dahil ang manok na nahuli lang ni Ciprianong pumasa, nagbunyi siya. Akala niya yata nanalo siya sa loto. Siya raw ang kakain ng marami dahil manok niya lang ang pumasa. After that, nagkanya-kanya silang tambog sa pool. Pinaabot ko naman ang manok sa isang kasambahay para ibigay kay Bella na abala sa kusina. Ayaw niyang magpaistorbo kaya tumabi ako kay Leonardo na nakaupo sa sofa. Di ka makikisaling maligo doon? Kasama ng mga kaibigan mo? Tanong ko sa kanya. Nope. I'm good as long as you're here beside me. Isa pa, naligo na ako at ayoko mahawa sa kabaliwan ng mga yon. Sagot niya bago lumapit sa upuan kung saan ako nakaupo. Iniakbay niya sa akin na isa niyang kamay at ginawaran ako ng hagkan sa noo. Para naman akong nanawid ang mga paa sa kinaupuan at di makagalaw dahil lang sa simpleng hagkan na yon. Are you happy? I asked him as I looked straight in my eyes. Super! Pero mas sasaya siguro ko kung sasagutin mo na ako. He said while smiling from ear to ear. Hindi ko alam kung nagbibiro, nangaasar, o seryoso ba siya sa sinabi niya. Okay, then let's make it official. Seryosong sagot ko naman sa kanya. Pero bigla na lamang siyang tumawa at bahagyang pinitik ang noo ko. Di halatang baliw na baliw ka sa akin, no? Magpapakipot ka na naman kahit kunwari lang. Napasimangot ako dahil sa sinabi niya. Peste, bakit ba ganito tong lalaki na to? Akala niya yata baliw na baliw ako sa kanya at siya lang ang lalaking gusto kong makasama, pues. Tama siya. Biro lang. Liligawan pa kita, di ba? Promise, pakikiligin kita hanggang sa hindi na lang basta oo ang sagot mo, kundi I do. Hinagkan niya ang pisngi ko pagkasabi noon. Habang ako'y natuloy lang napatingin sa kanya. Hindi yata ma-process ng utak ko yung mga sinabi niya, but one thing is for sure. Hihintayin ko yung araw na yon. And when that happens, I will be the happiest girl in the universe. And I will make sure that it's all worth it. Lunch is ready. Suit yourselves, everyone. Natapos ang lambingan namin ni Leonardo nang marinig ang sigaw na yon ni Bella. Kaya naman tinawag ko ang mga bugok na ngayon nakasuot na ng pambahay at mukha na ulit matitino bago pumunta ng kusina. We are all excited to eat together, only to get horrified on what we saw in the middle of the table. Yun ba? Ang pinaupong manok? Hindi ko ina-expect na pwede palang gawin sa manok ang ginawa ni Bella. Representing pinaupong manok for our lunch with yours truly. Proud na sigaw ni Bella nang lahat kami nasa harap ng mesa. Nagbaw pa talagang babaita. As I looked at those guapita faces, I saw different kind of expressions written on their face. Leonardo and Mateo looks like they wanted to vomit. Ivan, Chad, and Reynan laughed like there is no tomorrow. Malamang may mawawala mamaya, base na rin sa tindi ng tawa nilang tatlo. While Brian and Reynan looks like they're in awe. Kulang na lang pasukan ng langaw ang bibig nilang abot hanggang lapag ang buka. Then Cipriano, hindi ko siya magsisisi kung nag-walkout man siya. He is the one who catched the chicken anyway. And I am impressed knowing my cousin. I don't really know what kind of cooking skills she have, but I must say she did an extra effort. So I clapped my hands to support her. So yun palang pinaupong manok na pinagmamalaki niya. Literal na nakaupo yung manok sa gitna ng kalabasa at nakadikwatro pa nga habang isang pakpak nakahawak sa bewang niya. Though I'm not sure kung bewang nga bang matatawag iyon. Di ko kasi alam kung may bewang ba ang manok. Ang pinagtataka ko'y ba't nakanga yung manok at dilat na dilat ang mata. Mukhang tinorture muna bago niluto. Hindi ko alam kung prito ba yon, binanlian or nilaga gamit ang tubig na mainit. Kahit na wala ng balahibong manok, may natira pa rin sa bandang ulo niya. Sinadya sigurong itara ang balahibo na yon. Mukha tuloy may buhok yung manok. Idagdag pa yung korona na gawa sa pinakadahon ng pinya. Bella, ilang beses ba namin dapat ipalala sa'yo na huwag ka nang makialam sa kusina? Tanong ni Reynan habang umiiling. That chicken looks horrible. I wonder kung paano mo yan kinuhanan ng buhay. Mukhang pinaamin mo muna sa kasalanan bago tinuluyan na. Dagdag pa ni Brian. Paano mo yan naluto? Leonardo, diskarte ang tawag dyan. Palibasa, di mo alam yun. Sagot ng nagmamagaling na si Bella at umirap pa nga. So paano nga?
Tumingin naman si Bella sa mga kalalakihan at namewang bago nagsalita. Eh di pinokpok ko na martilyo yung ulo. Bakit naman kasi nagbibigay kayo ng manok yung buhay pa't pumapalag? Napanganga ang lahat dahil sa sinabi ni Bella. Kahit ako sa buong buhay ko na hindi ko ma-imagine na kaya kong gawin ang ginawa ng pinsan ko. Kaya pala nakanganga ang manok at dilat na dilat ang mata dahil minartilyo mo siya. You are the worst chef that I've ever known. Alam mo Bella, sabi ko na nga ba hindi ka dapat pagkatiwalaan eh. Kung sinabi lang kaagad ni Monica na ikaw magluluto, di na sana ako nag-effort manghuli ng pesting manok na yan. Galit na sabat ni Cipriano. Di ko na malayan bumalik pala siya dahil nag-walkout siya kanina. I mean, look at that chicken. Mukhang Miss Universe na lumaban ng 10 beses tapos natalo ng paulit-ulit. Proud ka pang ipresenta sa amin yung pinaupong manok mo ay mukhang kahit nakadi-4 yan patumba na. Galit pang dagdag ni Cipriano. Mas bagay dyan nilasing na manok. Sabat ng isa. Ang aarte nyo, wala yan sa panlabas na kanyuan. Nasa lasa yan mga pwisit. Kayo na nga pinagluto, kayo pang may ganang mag-inarte at manglait. Kung kayo kayang martilyuhin ko nang malaman yung pagod at hirap ko, para lang may magpakain sa inyo mga peste. Sa sinabing yun ni Bella, nagnisikaripas ang takbo ang mga bugok. Kaming dalawa lang ni Chad ang naiwang matibay. Kahit na nga ba kulang lang, pasdangin kami ni Bella sa titig na ipinukaw niya sa amin. Swear to God, isa man sa inyong manglait pa sa luto ko, ipalulunok ko ng buhay tong manok sa inyo. Ano? May sasabihin kayo? Ano pang idadagdag nyo? Sigaw ni Bella sa amin na kinibigla naming dalawa ni Chad. Oh no, Beshi! Mukha nga masarap yung luto mo at saka hanip sa presentation na napaka-amazing. Sagot ni Chad na halatang ayaw mapakain ng luto ng pinsan, kaya pinuri ang gawa ni Bella bago lumabas. Kung saan nagpunta ang grupo ng mga macho'y gwapo na. While me being honest and true, dinahandaan ko lang ang belt ko kay Bella. Alam mo, cuz, sa totoo lang, at alam mo rin ba, Monica, isang mali mo lang mabibigusan kitang peste ka? Kanina pa sumasamang loob ko kaya wag ka nang dumagdag pa. Pagpuputol ni Bella sa sasabihin ko sana. At dahil ganon ang sinabi niya, aba, gera na to. Papatalo ba ako? Bellamy, ako tigil-tigil naman dyan sa kapestihan mo ha. Di uubra sa akin yan. Kasalanan ko bang pangmalakasan yung pinaupong manok mo? Sa sobrang lakas, walang gustong kumain ni isa. Tapos ngayon mag-iinarte ka dyan na para bang iniliposta ang buong pagkatao mo, pati na rin ang dignidad mo? Sa hindi naman kasi talaga kaya-ayang itsura ng luto mo eh. Bali walang belt ako sa kanya. Nagdrama naman ang bruha sa sinabi kong yun sa kanya. Makibong umupo sa lapag at naglupasay na mistulang batang inagawan ng candy. Pinaghirapan ko to eh. Ganda-ganda nga ng chicken. I made her look like a queen by those pineapple leaves as her crown. She looks like a valuable queen, right? And those vegetables, I cooked them all. It tastes good naman na. Pagpapaliwanag niya habang nakaupo sa lapag. Kinukuskus ang paa. Para siyang sira, sa totoo lang. Ang sarap niyang bigwasan ng paulit-ulit hanggang magising sa katotohanan. How can you say that it's a she? Kuryosong tanong ko sa kanya. Bago tinignan ng kaawa-awa niyang luto. And her name is Chiki? Dagdag na tanong ko pa bago pasadahan ng tingin ng pesting manok. Pati siya. Such a weird name for a hen. Naluwa ang mata at bukang-buka ang bibig. Alam mo Monica, maganda ka sana. Kaso bobo ka lang talaga. Natural babae yan, inahing manok yan eh. At kung lalaki malamang tandang yan. Singhal niya sa akin bago tumitig na may nanlilisik na mata. At ano naman ngayon kung Chiki ang pangalan? Masama bang pangalanan yung manok? Buwelta niya pa sa akin. Napahilot na lang ako sa sentido ko dahil sa mga sinasabi niya. Anong kahibangan ba ang nangyari kay Bella? Kung nagagandahan ka pala sa manok na yan at pinangalanan mo pa nga, di sana hindi mo na minartilyo. Hay nako Bella, ikaw na lang kumain yung pinaupong manok / Queen Chiki mo. Niluto pa lang gulay ha? Ba't buong buo pa yung pesting kalabasang upuan ng manok na yan ha? Gigil namang sagot ko sa kanya. Tinalikuran ko siya. Bago tinawag si Manang Linda at pinagluto ng tunay na pagkain. Para naman makakain na rin ang lahat. Dahil kung aasa kami sa luto ni Bella malamang, mawawala kaming lahat sa mundo na dilat ang mata at baka nakupo ka rin ang bibig nang dahil sa pagkain ni handa niya. Leonardo's POV. Meanwhile, Leonardo's group played Truth or Dare. Kapag truth ang sagot, dapat may explanation. At kapag dare ang pinili, magtatanggal ng isa sa suot na damit nila. At dahil si Mateo ang nanalo at may pinakamaraming puntos, sa bato-batopi kanina siya ang napiling mag-spin the bottle. Here I go! Ihanda nyo ng sarili nyo.
Pagkasabi niya noon, pinaikot niya na ang kotse. Sakto naman tumuro sa kakarating lang na si Chad ang bote. Hey, ba't pati ako nasali? Maang na tanong na magaling kong pinsan. Question, do you have someone special right now? Truth or dare? Mateo asked. Habang si Chad tahimik na nag-isip bago sumagot. Truth. They're a girl that I saw in news before, but I don't know her. I don't even know her name too, but after I saw her that day, parang hinahanap-hanap ko siya, and I hope makita ko siya ulit. Seryosong sagot ni Chad, though I wonder who is that girl. Malas niya sa pinsan ko. Si Chad ang nagpaikot ng bote at tumapat yon kay Ivan. Question, do you like Bella? Truth or dare? Straight to the point na tanong ni Chad kay Ivan. Parehong nakatitig sa mata ng isa't isa. Kala mo nang aamok ng away. Yes, and she is mine. Mine alone, hear me? Seryosong sagot ni Ivan habang nakatitig sa mata ng isa't isa. Pre, di ka kaya mawala ng maaga pag si Bellang makatuluyan mo? I mean, look at those food na inihanda niya. Kung araw-araw ganon, goodness. Kahit na lang hindi na ako mag-aasawa. Singit naman ni Brian na nakaani ng bato kay Ivan. Kinuha ni Ivan ang bote at inikot. Sakto tumapat sa akin. Question, seryoso ka na ba kay Monica? I said of course and about to spin the bottle, but ask me again. She is my ex-fiancée and I know her story. Paano kung ginagamit ka lang niya para sa kumpanyang hawak mo ngayon? Seryosong tanong ni Ivan. Lahat ng kaibigan namin nakasama ay nabigla. Dahil di nila alaman tungkol kay Monica at Ivan. Ngayon lang din binuksan ng kaibigan ko ang ganong usapin. What if Monica used me? I looked at Ivan's curious eyes and answered him seriously. Use me then. Use me well. I am willing to be used by her anyway. Kung yun ang paraan para mapasakin siya. I love Monica and I'm thankful that she found me. Buong ulit ko dahil sa kanya. After I said that, bumungad sa amin na nakangiting mukha ni Monica at nagsabing, kakain na. And according to her, this time it's a proper meal. Nakatingin ako sa kanya at naglalakad siya palapit sa amin. At nang makalapit, nilahad niya ang kamay sa akin na agad ko namang hinawakan. And from this moment on, I promised to myself that this time I will hold her hands forever. I will hold her tight. Di na ako ulit bibitaw. Di na ulit matatakot harapin lahat ng problemang po pwedeng mangyari dahil alam kong nakakapit siya sa akin. Ako ang magiging sandingan niya at siya naman ang paghuhugutan ko ng lakas. Para magpatuloy upang iguhit ang kwento namin at magkaroon ng magandang wakas. Sa kabilang banda, nauna nang pumasok ang mga kaibigan ko at naiwan kami ni Monica, magkahawak kamay pa rin. Nasabi ko ba sa iyo ngayon kung gaano kita kamahal? Seryosong tanong ko sa kanya. Bago ginawaran agkan sa noo, not yet. Umiiling na sagot niya. Ask then. Sagot ko naman. Yumakap siya sa akin at tinapat ang tenga sa balikat ko bago ko tinanong. Gaano mo ba ako kamahal? I cannot see my future without you beside me. Ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang tahanan ko dahil sa'yo, nabuo ako. Di na muling titibok ang puso ko kung mawawala ka pa sa piling ko. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, ikaw lang ang tayong babaeng gusto kong makita bago ko pumikit at mamulatan pagagising kinaumagahan. Hinagkan ko ang labi niya na malaya niya namang tinugon at halos pareho kaming kinakapos ng hininga. Saka pa lang ako kumalas sa kanya. I love you, Monica. Monica's POV. Di ko akalain gagawin talaga ni Leonardo yung mga sinabi niya sa akin. Hanggang ngayon tila ba narinig ko rin yung katagang binitawan niya. I love you, Monica. Parang walang paglayan ng sayang nararamdaman ko ngayon. Parang kailan lang halos pasdangin niya ako na masamang tingin. Halos paliguan ako na masasakit na salita at kulang na lang, pinipitin niyang leeg ko sa sobrang ines. Ngunit ngayon, eto siya. Hawak ang kamay habang pareho kaming nakatanaw sa kapatagan. Dinadamang sandaling magkasama kami dito sa rancho. Di ko alam hanggang kailan kami ganito. Kung may patutunguhan ba at kung kami nga ba hanggang sa dulo. Pero isa lang alam ko. Mahal ko si Leonardo at mananatiling mahal ko kahit mahirap at imposible. Sana laging ganito. Lumingon ako sa kanya at sinabi niya yon. Pareho ba kami ng gusto? Tumigil ang oras at magkasama lamang kami. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko ngayon, nakayakap na sa akin na mahigpit, para bang di na ako pakakawalan pa. I wanted to stay like this. No pressure, no problems, no stress. Wala ko hinahabol na oras para sa mga deadlines sa trabaho. Walang dapat patunayan at alalahanin. Higit sa lahat, masaya at kontento kasi narito ka. Kasama kita. Sapat na sa akin ang ganito. Simple at payapa basta't kasama lamang kita.
Mahabang sagot niya na nagbigay sa akin ng samot-saring emosyon. Di ko inaasahan na ganito pala kasarap sa pakiramdam. Ang mahalin ng taong akala ko'y hanggang sa ilusyon na lang. Akala ko papangarapin ko na lang siya habang buhay. Na pansinin ako, nakilalanin ako at tanggapin. At higit sa lahat, mangarap na magkasama.